pansariling pangalan ng lumikha. Kung mapapansin mo ang ating mga kababayan, tinatawag siyang God, Panginoon, Rab, ano po? Rab, Panginoon. Minsan, iba tumatawag na Father. Pero yan ay mga title po lahat yan. Ang pansariling pangalan ng lumikha ay Allah. Opo. Ganun lamang kasimple, kadali, ang pagtawag sa ating tagapaglikha. Halimbawa, humingi ka ng tawad, astagfirullah. Patawarin mo ako, ya Allah. Pinupuri mo ang Allah, alhamdulillah. Yan lang sa salitang Arabic po. Ngayon, nais kong ibahagi sa iyo ang ibig sabihin ng Islam. Ang Islam ay hinango sa salitang salam na ang ibig sabihin ay kapayapaan. Total submission and obedience to the will of God, Allah. Ang Islam, ito po ang kaisa-isang relihiyon na ipinahintulot, tinakda, ibinigay sa sangkatauhan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam alina. This day, I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen Islam as your religion. Sa mga araw na ito ay nilubos ng Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang paglingap sa atin. Ibinigay sa atin ang Islam bilang ating relihiyon. Ibig sabihin, walang ibang relihiyon na binigay ng Allah sa sangkatauhan. Islam lamang po ang aprobado at perfectong relihiyon na binigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, sa kanyang salita, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falani yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang magnais gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya. Whosoever desire seek a religion other than Islam, it will never be accepted of him, and in thereafter he will be one of the losers. Oo nga naman, kung gagawa ako ng relihiyon ngayon, paano maliligtas ang mga nauna sa atin? Samantala ang Islam, bago dumating ang mga tao, ang pinakaunang tao na si Adan, bago likhain ng tao, Islam na po ang relihiyon ni Adan. Correct. At siya po ang pinakaunang tao, si Adan. Islam po ang relihiyon ni Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at kay Propeta Muhammad. Sapagkat ang kahulugan ng Islam ay kapayapaan. Yun po ang relihiyon ng mga propeta, relihiyon ni Birhen Maria, relihiyon ni Jesus, Isa al-Masih na anak ni Maryam. Opo. Kaya sino man ang gumawa ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi tatanggapin mula sa kanya, at sa kabilang buhay siya kabilang sa mga talunan. Kung mapapansin mo, naririnig mo minsan ang pangalan Muhammad. Ang Muhammad, ito po, siya po ay propeta, sugo, mensahero. Siya ang huling propeta. Ang pinakaunang propeta si Adan, Abraham, David, Moises, Jesus Christ, at ang huling propeta si Propeta Muhammad. Huwag tayo magtangi, lahat sila ay ating igalang, irespeto, at sundin natin ang kanilang mga pamamaraan. Anong sinabi ng mga propeta? La ilaha illa huwa. Iisa lamang ang dapat pag-ukulan ng pagsamba. La ilaha illallah, walang ibang Diyos maliban sa Allah. Ano? Allah, siya yung to Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in earth. Opo. Siya ang nagmamay-ari ng kalangitan at kalupaan. Opo. Ngayon, ang pangalan ng Diyos Allah, si Propeta Muhammad ay huling propeta, at ang Islam ang relihiyon ng sangkatauhan na binigay ng Diyos sa sangkatauhan po. Ano naman ang ating dapat gawin para magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan at kapayapaan? Kilalanin natin na ang salita ng Diyos ay Quran. Ang Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Dhalikal kitabu la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. This is the book, the Quran, whereof there is no doubt, a guidance to those who are al-muttaqin, the pious, believer of Islamic monotheism, who fear Allah much, abstain from all kinds of sins and evil deeds, perform all kinds of good deeds which He has ordained. Ang Quran, ito po ang salita ng Diyos po. Dito natin malalaman ang kanyang mga kautusan. At ang hadith naman, ang hadith, ito po yung mga legal wisdom of the prophet. Halimbawa, sinabi ng Diyos, nasambahin niyo ako. Ang pagsamba, doon natin makikita sa pamamaraan ng mga propeta. Tinatawag sa Arabic na hadith, legal wisdom of the prophet. Sumasamba si Abraham, David, Moises, si Jesus, si Propeta Muhammad na una nakatayo, tapos yumuyuko, lumuluhod, nagpapatira pa. Ganyan po ang tinatawag na supreme worship.
Total submission po. Yan po ang pamamaraan ng pagsamba, makikita natin sa mga propeta po. Ngayon, hindi natin alam ang mangyayari mamaya't bukas. Kahapon ay lumipas na. Mamaya't bukas hindi natin alam ang mangyayari. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang maluwalhating banal na Quran, Inna Allaha indahu ilmus saati wa yunazzilul gaiza wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Inna Allaha alimun khabir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagpapamalisbis ng mga ulan. Siya lamang ang nakakaalam sa mga nasa sinapupunan ng mga ina. No person knows what he will earn tomorrow, and no person knows in what land he will die. Hindi natin alam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Kullu nafsin da'ikatul maut. Lahat ng may buhay makakatikim, makakaranas ng kamatayan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ang Diyos, ang Allah, ang Rab, ang ating Panginoon, ang namamahala sa atin. Sa Kanya tayo ay magsisipagbalikan. Wa inna illa rabbina lamunqalibun. Talagang-talaga, sa Panginoon tayo ay magsisipagbalikan. Ayaw natin mapahamak. Ayaw natin tayo ay maparusahan. Anong gagawin natin para magkaroon tayo ng tunay na kapanatagan, kapayapaan at kasiguraduhan ng kaligtasan ng ating kaluluwa? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. And those who believe in the oneness of Allah, Islamic monotheism, and do righteous good deeds, they are dwellers of paradise. They will dwell therein forever. Sino man ang naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumagawa tayo ng kabutihan, makakaasa tayo sa awat habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, maninirahan tayo sa paraiso. Sa paradise, sa Jannah, alalaong baga, ililigtas tayo sa impyerno ng apoy. So, aalalayan kita kung paano tayo magiging mananampalataya. Magiging kapanalig natin si Virgin Maria, si Jesus, si Isa, si Maryam, at ang mga propeta. At paano tayo magiging panauhin. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag binigkas mo ang la ilaha illallah mula sa kaibuturan ng iyong puso, na walang ibang Diyos maliban sa Allah, at dumating sa atin ang katapusan ng ating buhay, makakaasa tayo na maninirahan tayo sa paraiso. Alalang baga, ililigtas tayo sa impyerno ng apoy. Ibig sabihin, makakamtan natin ang kapatawaran. Kaya bago tayo maghiwalay, ay aalalayan kita. Gawin natin ang ginawa ng mga propeta, sabihin natin ang sinabi nila. Lahat sila ay sumaksi, naniwala na walang ibang Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dineclare nila, there is no God except Allah. Kaya nais kong ikaw ay alalayan. Ganyan yung kanang kamay. Bilang pagsaksi, naniniwala na hindi dalawa o tatlo ang Diyos, iisa lamang. Ganyan po. Sabihin mo, Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasul Allah. Ako'y sumasaksi at naniniwala na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay huling sugo ng Allah. Allahu Akbar, ang Allah ilakila. Ngayon, magkakapanalig na tayo sa pananampalataya. Kapanalig na natin si Maryam sa original na pangalan niya, Maryam. Sa English, Mary. Sa Tagalog ay Maria. Pero ang original ay Maryam. Si Jesus naman, Isa ang pangalan niya. Si Moises, Musa. Si David, Daud. Si Solomon, Sulaiman. Kaya nakakatuwa na nagkaroon tayo ng idea, kaalaman mula sa maluwalhating banal na Quran. Yun po ang original na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Payo ko sa aking sarili at sa iyo, mula ngayon hanggang sa huling himla ng ating buhay, ay pagsikapan natin sumunod sa kautosan ng Diyos ng Allah at pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang sa ganon, tayo ay magtagumpay dito sa mundo tungo sa kabilang buhay. Assalamu alaikum. Sabihin mo, wa alaikum musalam. Wa alaikum musalam. At sumaiyo rin ang kapayapaan. Yan ang ibig sabihin. Assalamualaikum, sumaiyo ang kapayapaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang sagot ay, wa alaikum salam, at sumaiyo rin ang kapayapaan ng Allah. Yan ang greetings ni Virgin Maria.